Ang mataong walang pinag-aralan ay hindi kailanman matututong magpalaki ng sarili nilang mga anak ng maayos. Iyan ang eksaktong mga salitang may kasamang matinding pandidiri na isinigaw ng aking biyenan sa mismong mukha ng aking ina. Ika-4 na araw pa lamang iyon mula nang makabalik kami galing sa aming pagdiriwang ng pulot gata. Inanyayahan ko ang aking mamagulang sa isang salusalo upang formal na magkasama ang dalawang pamilya. Ngunit ang inaasahan kong masayang hapunan ay nauwi sa isang malagim na bangungot. Pabalagbag na itinulak ng aking biyenan ang lalagyan ng kalderetang buong pusong iniluto, pinahirapan at bitbit pa ng aking mamagulang mula sa aming probinsya. Kumalampag ang mga mahaling pinggan, natapon ang mapulang sarsa sa napakalinis at puting mantle na nakalatag sa mahabang lamesa. Sa sandaling iyon, kasabay ng pagbaksa ng mga kubyertos, gumuho ang lahat ng natitira kong paktitimpi. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan. Tiningnan siya ng diretso sa kanyang matang mapanghusga at mabilis na dumapo ang aking palad sa kanyang pisngi. Isang malakas at nakakabinging sampal ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hinawakan ko ng mahigpit ang magamaгаspang na kamay ng aking magulang na parehong nanginginig sa gulat at labis na kahihiyan, at nang walang anumang paglingon ay lumabas kami ng naglalakihang pintuan ng mansyong iyon. Hindi nila alam. Ang buong akala ng pamilya ng asawa ko, ako ay isa lamang hamak na tagatuos ng mga buwis at pananalapi na nagtatrabaho sa isang maliit na pamilihan. Wala silang kaalam-alam na ilang taon na ang nakalilipas. Iniligtas ko mula sa isang malaking kaso at tiyak na pagbagsak ang isang kilalang at napakayaman na negosyante. At ang negosyanteng iyon ay walang iba kundi ang mismong nakmamay-ari ng natatanging teknolohiya at paten na siyang bumubuhay at nagpapayaman sa kumpanya ng pamilya ng aking biyenan. Nang tuluyan akong makalabas ng mataas na tarangkahan ng kanilang bakuran, humarap ako sa aking biyenan na namumula sa labis na galit at kalituhan. Napakalaming aking tinig. Halos walang emosyon nang sabihin ko sa kanya na sa loob lamang ng 30 minuto, malalaman niya kung sino talaga ang walang karapatan at kung sino ang tunay na nakikihati lamang. At sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Eksaktong 30 minuto ang lumipas, gumuho at naabo ang lahat ng yaman at kapangyarihang ipinagmamalaki ng kanyang angkan. Ngunit bago tayo umabot sa katapusang iyon, paano nga ba kami humantong sa ganitong kasuklam na sitwasyon? Ako si Teresa at ito ang kwento ng aking pagising. Kung titignan ng mga taong walang alam, iisipin nilang napakaswerte kong babae at pinakpala ng langit. Mayroon akong maayos na hanapbuhay, namumuhay ng tahimik, may mamong mukha at higit sa lahat, nakapangasawa ng isang makisig na tagapagmana ng isang maunlad na negosyo ng mga bakal at semento na ginagamit sa pagpapatayo ng mga naktataasang gusali. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam sa mga bulok at nakasusuyang sikretong nakakubli sa likod ng mga pekeng ngiting ipinapakita namin sa bawat litrato. Ang ibang kasal ay may hahalin tulad sa isang butones ng damit na maling naipasok sa unang butas pa lamang, kaya ang buong pagkatahi ay nagiging tabingi. Dahil bata pa ako noon at madaling naniwala sa matamis na panlilinlang ng bulak na pag-ibig, pinili kong makbulak-bulagan at takpan ang aking mga tainga sa mga babalang kanina pa sana nagligtas sa aking kaluluwa. Hindi kami pinanganak na mayaman. Ang aking magulang ay nagpapatakbo lamang ng isang malit at mainit na karinderya sa isang lumang palengke sa probinsya. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw at habang mahimbing pang natutulog ang karamihan, gising na ang aking ina upang magpakulo ng sabaw ng bulalo. Ang aking ama naman ay walang patid na pinagpapawisan sa harap ng naglalagablap na kalan hanggang sa lumalim ang gabi at maubos ang nga mamimili. Malinis ang bawat sentimong perang ipinambuhay at ipinamparal nila sa akin. Mabango ang pawis ng
kanilang marangal na paggawa. Bata pa lamang ako, palagi na nilang ipinapaalala sa akin habang kumakain kami sa isang maliit na lamesa na ang kahirapan ay hindi kailanman dapat ikahiya. Ang pandaraya, pagnanakaw, at pamumuhay ng hindi tapat ang tunay na kahiya-hiya at dapat pandirihan. Marahil dahil sa mga pangaral na iyon, lumaki akong may matibay na paninindigan at hindi marunong magpanggap. Hindi ako marunong yumuko sa mga taong pilit, akong tinatapakan gamit ang kanilang kayamanan, at hindi ako sanay sumunod sa mga maling utos para lamang makibagay sa lipunan. Nakilala ko ang asawa kong si Paulo sa isang malaking proyektong ng aming opisina. Ako ang naatasang magsurinam gagastusin at pondo habang siya naman ang kinatawan ng kumpanyang magbibigay ng kagamitan at materyales. Unang pagkikita pa lamang namin, napansin ko na agad ang kanyang pagiging magino. Napakakalmado niyang magsalita, maingat sa pagpili ng salita at napakagalang umasal. Ibang-iba siya sa mga lalaking maingay, magulo at puro pagmamayabang ang lumalabas sa bibig. Sa aming unang pulong, nang mapansin niyang nahihirapan akong abutin ang upuan, ipinahila niya ako nito ng may kasamang mainit na ngiti. Natandaan pa niya mula sa isang maikling usapan na hindi ako umiinom ng matapang na kape kaya saa ang ipinahanda niya para sa akin. Sa mga maliliit na detalyeng iyon, madaling mahulog at mabihag ang loop ng isang babaeng nahahanap ng kalinga. Matapos ang ilang formal na pakikita dahil sa trabaho, nagsimula siyang magpadala ng mga mensahe sa labas ng oras ng opisina. Nagsimula iyon sa mga simpleng pagbati, pagtatanong kung nakakain na ba ako ng tanghalian, hanggang sa paginam ng usapan tungkol sa kalagayan at kalusugan ng aking mga magulang. Hindi nakakasakal ang kanyang atensyon. Sakto lamang ang dalang init upang iparamdam na napakahalaga ko sa kanya at may isang taong laging nakabantay sa akin. Buong puso akong naniwala nun na pagkatapos ng mahabang paghihintay, natagpuan ko na ang isang lalaking tapat at may mabuting kalooban na sasamahan ako habang buhay. Ikinuwento ni Paulo na ang kanyang pamilya ay may negosyo, may mga espesyal na materyales para sa mga estruktura at kusali. Hindi man daw sila kasing yaman ng mga pinakamalalaking angkan sa bansa, matatak na ang kanilang pangalan sa industriya. Wala akong pakialam sa yaman nila o sa laking perang pumapasok sa kanilang bangko. Mas umibig at humanga ako sa paraan ng pagpapahalaga niya sa kanyang pamilya. Tuwing binabanggit niya ang kanyang ina, punong respeto at lambing ang kanyang nga mata. Sinabi niya sa akin na medyo mahigpit at metikuloso lang daw ang kanyang ina dahil sa mga pinagdaanan nito, ngunit may mabuting puso kapag nakilala mo ng lubusan. Naniwala ako sa mga salitang iyon nang walang pagdududa. Ngunit nang una akong tumuntong sa kanilang naglalakihang mansyon upang magpakilala bilang nobya, agad kong naramdaman ang nakapanginginig na lamig ng paligid. Ang aking biyenan, si Doña Carmen, na nakaupo sa isang napakalaking silya na parang isang reyna, ay hindi man lang gumanting ang ngiti ng batiin ko siya. Mula sa tuktok ng aking buhok hanggang sa talampakan ng aking sapatos, tiningnan niya ako na parang isang panindang sinusuri kung makano ba talaga ang halaga. Anong trabaho mo? Makano ang tiyak na kinikita mo buwan-buwan? May sarili bang malaking lupa at bahay ang mamagulang mo? Ilan kayong makakapatid na maghahati-hati sa mamanahin ninyo? Sunod-sunod at walang paligoy-ligoy niyang ibinato ang mga tanong na iyon na unti-unting nagpayelo sa mainit kong dugo. Magalang kong sinagot ang bawat mapanuring tanong, pinipigilan ang panginginig ng aking boses, ngunit ang kanyang naging tugon ay isang bagay na dadalhin ko at hindi makakalimutan hanggang sa kabilang buhay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mamahaling tasa ng saan na may guhit ng ginto, tiningnan ako ng diretso sa mata at sinabing, "Mayroon ba kahit isang bagay ang pamilya mo na karapat-dapat idikit sa malinis na pangalan namin?" Natigilan ako at tila nawalan ng hininga.
Hindi ang kawalan ng pera ang dumurog sa aking puso kundi ang kawalan ng paggalang sa pagkatao ko at ng aking mamagulang. Paano nakakaya ng isang taong mataas ang pinag-aralan na magbitif ng ganong kasasakit at kasing lulupit na mga salita sa isang taong ngayon lamang niya nakaharap? Sa aming pag-uwi ng hapong iyon, habang nasa loob ng sasakyan at tahimik na bumabagsak ang ulan, sinabi ko kay Paulo na mas mabuti pang itigil na namin ang aming relasyon habang maaga pa. Wala akong takot sa kahirapan, sa gutom o sa anumang paghihirap. Ngunit hindi ko kayang pumasok at maging bahagi ng isang pamilyang sa simula pa lamang ay tinatapakan na ang aking dangal at pagkatao. Mabilis na inihinto ni Paulo ang sasakyan. Hinawakan ang aking magakamay ng napakahigpit, tiningnan ako ng may labis na pagmamakaawa at sinabing ganun lang talaga ang ugali ng kanyang ina dahil sa labis na iingat sa pamilya, ngunit wala itong masamang ibig sabihin. Nangako siya ang magiging matibay na tulay namin. Nabigyan ko lang siyang sapat na panahon. At kapag nakilala at nakita ako ng kanyang ina kung gaano ako kabuti, ay tiyak na matututunan din ako nitong mahalin. Kapag ang isang tao ay nakapiring ang mata dahil sa matinding pag-ibig, pinipili niyang paniwalaan ang mga bagay na gusto lamang marinig ng kanyang puso. Lumambot ang aking paninindigan. Naisip ko na kung magiging perpektong asawa at mapagmahal na manugang ako, balang araw ay matutunaw din ang yelo sa kanilang mga puso at mawawala ang lahat ng kanilang panghuhusga. Napakagaling magsinungaling sa sariling isang babaeng nagmamahal at umaasa. Ganyan ang eksaktong ginawa ko araw-araw. Ngunit habang lumalapit ang itinagdang araw ng aming pag-iisang dibdib, lalong lumilinaw ang malagim na katotohanan na ang pagsasamang ito ay hindi tungkol sa dalisay na pagmamahalan ng dalawang tao, kundi isang negosyo at transaksyon kung saan ang pamilya ni Paulo ang nagdidikta ng lahat ng galaw. Mula sa pagpili ng lugar ng pamamanhikan na dapat ay sa mamahaling hotel at hindi sa aming simpleng bahay, sa mga disenyong isusuot, sa mahigpit na pagpili ng listahan ng mga bisita, hanggang sa kung saan eksaktong upo at kung ano lamang ang dapat sabihin ng aking mga magulang sa kanilang mga mayayamang kamag-anak, lahat ay walang awang pinakialaman at minanduhan ng aking biyenan. Bawat kilos niya ay parang nagbibigay ng limos sa isang pulubi. Hindi kami nag-uusap para makasundo bilang dalawang pamilya. Nag-usap kami para piliting tanggapin ang bawat bigat ng kanyang makondisyon. Tinis ng aking makaawang-awang magulang ang lahat ng pang-alipusta para lamang sa kaligayahan ko. Alam kong umutang sila at gumastos ngang higit sa kanilang kakayahan para lamang bumili ng nga bagong damit at hindi ako maliitin ng pamilya ni Paulo sa araw ng kasal. Nilunok nila ang kanilang madangal, ngumiti kahit pilit at nanginginig ang magalabi at nagbingi-bingihan sa masasamang pasaring ngang managkikislapang bisita sa paligid. Palaging sinasabi sa akin ng aking ina sa tuwing nakikita niyang naiyak ako sa isang sulok na huwag ko silang alalahanin na ang pinakamahalaga ay maging masaya kami ni Paulo sa pagbuo ng sariling pamilya. Ngunit sa bawat pagbigkas niya ng nga mapagparayang salitang iyon, lalong bumibigat at parang binibiyak ang aking dibdib. Ipinangako ko sa harap ng salamin na gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang buong lakas ko para maging perpektong manugang at asawa. Ngunit ilang gabi bago ang kasal, madalas akong magising sa kalagitnaan ng madaling araw na binabayo ng matinding kaba at malamig na pawis. Hindi ito ang karaniwang kaba ng isang babaeng ikakasal. Ito ay isang mabigat, madilim, at sumasakal na kutob na may masamang mangyayari at naghihintay sa akin sa dulo ng altar. Paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili habang nakatitig sa madilim na kisame, papasok ba ako sa isang bagong pamilyang magmamahal sa akin o papasok ako sa isang kulungan na magbibigay ng walang katapusang pagdurusa? Pagsapit umaga, muli akong mapapanatag at magbubulag.
Bulagan kapag nabasa ko ng mga matatamis na mensahe ni Paolo. Akala ko magbabago ang lahat ng paghihirap ko kapag kasal na kami at may basbas na. Hindi ko alam na ang aking patuloy na pagtitiis at pananahimik ang siyang lalong magpapalakas ng kanilang loob para tapakan ako ng mas madiin. Matapos ang marangyang kasal, lumipat ako sa kanilang mansyon na parang isang kastilyo. 3 palapag iyon na napapaligiran ng matataas na pader, mga nakakapasong ilaw, at magagarang muebles na inangkat pa mula sa ibang bansa. Bawat bisitang dumating upang makisaya ay walang ginawa kundi purihin ang yaman, gilas, at kakayahan ng pamilyang ito. Nang unang araw na hilahin ko ang aking mabigat na maleta papasok sa napakalaking pintuan ng bahay na iyon, ibinulong ko sa malamig na hangin na simula ngayon, ito na ang bago kong tahanan. Kailangan kong matutong makibagay, magpakumbaba at maging mabuting bahagingang mataas na pamilya. Ngunit hindi pa man lumilipas ang 1 buong linggo, napagtanto ko na kahit anong pilit, iyak at sakripisyo ang gawin ko, hinding-hindi nila ako ituturing na tunay na tao at kapamilya. Hindi naman nagsisisigaw o nagmumura ang aking biyenan noong unang nga araw. Mas malalim, mas tahimik at mas nakamamatay ang paraan niya ng pananakit sa aking kaluluwa. Ipinaparamdam niya sa bawat tingin at galaw na isa lamang akong pansamantalang nakikitira na pabigat sa kanilang bahay. Kahit pa araw-araw akong pumapasok sa trabaho ng maaga, nagbibigay ng malaking ambag sa mga gastusin sa kusina at ni minsan ay hindi humingi ng kahit isang kusing sa kanila. Sa aking unang umaga bilang asawa, maaga akong gumising bago pa man tumilaok ang nga manok para tumulong sa paghahanda ng masaganang almusal. Inisip ko na baka sakaling lumambot ang tigang na puso niya kapag nakita niyang masipag ako at handang paksilbihan sila. Ngunit nang buksan ko ang malamig na preheater at kumuha ng 2 itlog, dumagundong ang matalim at nakabibinging boses ng aking biyenan mula sa likuran ko. Huwag mong pakialaman iyan at ilapag mo iyan. Hindi ka pwedeng basta-basta humawak at kumuha ng gamit dito sa bahay. Ilang araw ka pa lang dito umasta ka na parang ikaw ang nagpapatakbo ng pamamahay ko. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang mahigpit na hawak ang isang itlog, halos mabasag ito sa tindi ng kaba ko. Namula ang buong mukha ko sa hiya dahil nakatingin ang mga kasambahay. Nakaupo si Paolo sa hapagkainan habang nakbabasa ng diaryo noon. Tiningnan ko siya, umaasa at nagmamakaawang ipagtatanggol niya ako kahit isang salita lang para maibsan ang hiya ko. Ngunit nagpatuloy lamang siya sa pagtingin sa kanyang telepono, ininom ang kanyang kape at mahinang sinabi na hayaan ko na lang daw ang kanyang ina dahil ganon lang talaga ang ugali nito at masasanay din daw ako balang araw. Masasanay din ako. Sawang-sawa at diring-diri na akong marinig ang nga salitang iyon na tila naging gamot pampatulog sa bawat sugat na natatamo ko. Sa tuwing sinusugatan at hinihiwa, ako nang mamasasakit na salita ng kanyang ina, laging pag-iwas at pagtatago ang tugon ni Paolo. Parang balahibo sa gaan ang kanyang pagtrato sa aking nararamdaman na tila ba hindi ako nasasaktan at wala akong pusong patuloy na nagdurugo. Mula nun, naging bahagi ng aking araw-araw na buhay ang maliliit ngunit malalalim na pang-aalipusta. Kahit may 2 kasambahay na umikot sa bahay, sa tuwing nauubusan ng tuwalya sa banyo ng bisita o may nakalimutang diligan na halaman sa malawa nilang hardin, ang pangalan ko palagi ang isinisigaw ng aking biyenan sa buong pasilyo. Hindi siya nagutos ng direkta. Sa halip ay gumagamit siya ng mga patutsada na tumatagos hanggang buto. Dapat marunong kang makiramdam at gumalaw. Nakikitira ka na nga lang dito. Huwag mong isiping kakain at matutulog ka lang na parang donya. Ang salitang nakikitira ay parang malilit at kalawanging karayom na paulit-ulit na itinutusok sa aking buong pagkatao. Isang beses, dumating ang mga kaibigan niyang mayayaman na puro diamante ang nakasabit sa katawan.
Habang nakayuko akong nagahain ng mainit na tsaa, nakangiting sinabi ng isang donya na napakabait at napakaganda daw ng kanilang bagong manugang. Bago pa man ako makaramdam ng kahit katiting na tuwa, mabilis na sumagot ang aking biyenan na mukha lang daw akong mabait dahil wala naman daw akong may pagmamalaking yaman na dinala sa kanilang pamilya kaya kailangan kong magpaalipin. Harap-harapan niya akong hiniya at tinapakan sa harap ng mga bisita ng walang anumang pangingimi. Nanginginig ang mga kamay kong may hawak ng mainit na baso. Halos mapaso ako pero mas masakit ang nararamdaman ng dibdib ko. Pilit na binagungang ibang bisita ang usapan dahil sa kakaibang tensyon. Sinabing ang pinakamahalaga sa lahat ay masaya at nagmamahalan ang mga bata, ngunit walang prenong sumagot ang biyenan ko habang nakataas ang kilay na paano magiging masaya kung ang isa ay pabigat at walang dalang kahit na anong pakinabang. Doon ko naintindihan ng buong linaw na sa mga mata niyang nabubulak ng salapi. Hindi ako asawa ng kanyang kaysa isang anak, hindi rin ako tao. Ako ay isang kasangkapan, isang basahan na dapat lang yumuko, magtiis, at sumunod sa lahat ng iutos niya dahil sa kawalan kong yaman. Ang mga oras ng pagkain kasama sila ay naging parang paharap sa hatol ng bitayan. Bawat galawang kamay, bawat subong kanin, bawat salitang bibitawan ay mahigpit na binabantayan at hinuhusgahan. Kung tahimik akong kumakain, may tinatago raw akong sama ng loob at nagmamaldita. Kung magsalita naman ako upang makisali, wala raw akong modo dahil sumasabat ako sa usapan ng mga matatanda na may pra. Unti-unti kong tiningnan si Paulo gamit ang panibagong pananaw na walang halong ilusyon. Matapos kaming ikasal at tumira sa bahay na ito, nagbago siyang bigla na parang ibang tao. Nawala ang lalaking palaging nag-aalala kung nakakain na ba ako. Nawala ang lalaking matamang nakikinig sa aking simpleng kwento bago matulog. Pag-uwi niya mula sa trabaho, makukulong siya sa madilim naming kwarto, nakatitik sa telepono buong gabi at palaging sinasabing labis siyang pagod sa pagpapatakbong negosyo. Kapag sinusubukan kong lapitan siya at makipag-usap ng masinsinan tungkol sa nararamdaman kong bigat at hirap sa pagtrato ng kanyang ina, palagi siyang nakakahanap ng mabilis na lusot para tapusin ang usapan. Minsan, tinanong ko siya ng diretsahan habang umiyak kung hindi ba niya napapansin na sumosobra na ang kanyang ina at hindi ko na kaya. Bumuntong hininga lamang siya ng malalim habang walang ganang nagluluwag ng kanyang kurbata. Tinalikuran ako at sinabing masyado lang daw akong mapag-isip at madrama na matanda na ang kanyang ina kaya kailangan ko na lang magtiis. Nalumo ako at tila gumuho ang mundo ko. Kasabay ng aming marangyang kasal ay ang tuluyang pagkawala ng tanging kakampi na inasahan ko. Gabi-gabi akong nakakaramdam ng matinding pagkasakal kahit napakalaki ng kwartong tinutulugan namin. Hindi na ako ang bida sa sarili kong kasal at pag-ibig. Pakiramdam ko ay isa akong panindang binili mula sa murang palengke na araw-araw sinusuri at pinipintasan kung sulit ba ang ipinambayad sa akin. Ngunit isang hapon, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang nakpamulat sa aking mamatang matagal nang nakapikit. Umuwi ako ng mas maaga kaysa sa nakagawian dahil sa matinding sakit ng ulo at pagkahilo. Habang tahimik akong naglalakat sa mahabang pasilyo patungo sa aming kwarto, narinig ko ang boses ng aking biyenan mula sa bukas na balkonahe. May kausap siya sa telepono. Ibang-iba ang boses niya kaysa sa karaniwan, hindi pino, hindi nakmamalinis, kundi napakatalim at punong panunuya na parang isang ahas. Huwag kang mag-alala, mariin niyang sabi sa kausap. Ang babaeng iyan ay isa lamang piyesa sa ahedres para hawakan ko si Paulo salig upang hindi makawala. Ang maganyang klaseng tao na galing sa hirap, hanggang diyan lang sila, hindi nila kayang lumangoy sa malalim na tubig na ginagalawan natin. Huminto ako sa pahinga.
Nanigas ang buong katawan ko habang nakatago sa likod ng makapal na pader. Malamig na pawis ang tumulo sa aking likuran at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Piyesa sa ahedres para hawakan sa lig. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga nakakakilabot na salitang iyon sa aking isipan na parang kanta ng kamatayan. Bakit niya kailangang hawakan sa lig ang sarili niyang anak? Bakit ganon kalupit ang turing niya sa akin at itinuturing lamang akong isang piraso ng laro? Ano ang napakalaking lihim na itinatago nila na kinakailangan nilang gumamit ng ibang tao? Wala akong lakas ng loob na lumabas para harapin siya at wala rin akong tapang na makinig pa ng matagal dahil baka tuluyan akong himatayin sa sakit ng aking nalaman. Ang tanging naramdaman ko lamang sa sandaling iyon ay ang unti-unting pagkadurog ng lahat ng aking nalalabing paniniwala at pag-asa sa pamilyang ito. Mula sa araw na iyon, alam na alam kong may malagim na lihim silang itinatago sa likod ng kanilang yaman at isang katanungan ang hindi ko na may waksi sa aking naalimpuyong isipan, ano ang mangyayari kung malaman ko ang lahat ng kanilang itinatago? Nanatili akong nakatayo sa likod ng makapal na haligi, hindi makagalaw at tila nakalimutan kung paano huminga. Ang salitang binitawan ng aking biyenan ay patuloy na sumusugat sa aking isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngawa na parang sirang plaka. Isang piyesa sa ahedres, isang kasangkapan lamang, wala palang pagmamahal na namagitan, walang tunay na pagtanggap. Lahat ay isang palabas lamang upang may sakatuparan ang kanilang maitim na balak. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa aming silid, maingat na iniwasang makagawa ng anumang ingay na magbibigay alam sa kanya na narinig ko ang lahat ng kanyang ngalihim. Nang isara ko ang pinto, napasandal ako sa matigas na kahoy at unti-unting napadausdos pababa sa malamig na sahig. Niyakap ko ng mahigpit ang aking mga tuhod. Walang kahit isang pata ng luha ang lumabas sa aking nga mata. Tanging isang napakabigat at nakasusuyang pakiramdam ang namuo sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, pinatay ko ang natitirang kahinaan sa aking puso. Wala akong pinagsabihan tungkol sa aking nalaman. Patuloy akong pumasok sa aking trabaho tuwing umaga, umuwi sa tamang oras at tahimik na ginampanan ang aking tungkulin bilang isang masunuring asawa at manugang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang inosenteng probinsyanang handang makbulag-bulagan at magpaalipin. Sinimulan kong pakinggan ang bawat bulong sa loob ng mansyon. Naging mapagmasid ako sa mga inuwing papeles ni Paolo na madalas niyang iwan sa ibabaw na lamesa, sa mga tawag na sinasagot niya sa kalagitnaan na gabi habang nakatalikod sa akin at sa mga pangalang madalas nilang pag-usapan ng kanyang ama, si Don Roberto. Sa tuwing nakukulong sila sa silid, aklatan upang magtalo. Napansin ko ang unti-unting pagbabago sa kilos ng aking asawa. May maaraw na umuwi si Paulo na amoy alak, lukot ang mamahaling damit, at labis na tulala na tila may malaking pasaning hindi niya matakasan. Minsan, nilapitan ko siya upang ipagtimplang ang mainit na sabaw dahil nakita kong nanginginig ang kanyang makamay. Ngunit nang iabot ko ang tasa, padabok niyang itinabik ang aking kamay, dahilan upang tumapon ang mainit na sabaw sa sahig. Huwag mo akong pakialaman at umalis ka sa paningin ko, sigaw niya bago tuluyang nahiga at tinalikuran ako. Hindi ko na ininda ang kanyang magaspang na pag-ugali. Wala na akong pakialam sa kanya. Ang buong atensyon ko ngayon ay nakatuon na lamang sa pagtuklas ng bulok na katotohanan na nagtatago sa likod ng kanilang pamilya. Isang araw ng linggo, habang abala ang lahat sa pag-asikaso ng bisita sa ibaba, naglinis ako ng kanyang silid-aralan.
Tiniyak kong walang makakakita sa akin. Habang pinupunasan ko ang kanyang lamesa, napansin ko ang isang nakabukas na sobrang kulay kape na naglalaman ng makatibayan ng pagbabayad at kasunduan na hindi nakatago ng maayos. Bilang isang tagatuos ng pananalapi, sanay at matalas ang aking mamata sa paghahanap ng mga hindi tugmang numero. Kinuha ko ang nga papel at mabilis itong binasa. Agad kong napansin na ang presyo ng mga bakal at sementong iniaangkat nila mula sa isang pagawaan ay mas mababa ng halos kalahati kaysa sa idinedeklara nila sa kanilang mga opisyal na talaan. Ngunit hindi lamang panloloko sa buwis ang ginagawa nila. Nakita ko ang isa pang dokumento na nagpapatunay na ang sukat at uri ng materyales na ipinapadala sa mga ginagawang malalaking gusali sa Maynila ay ibang-iba sa nakasulat sa orihinal na plano. Gumagamit sila nga mahihinang klase ng materyales, mga subasta at palpak na bakal, ngunit sinisingil nila ang mga inosenteng tao at negosyante sa presyo ng pinakamatibay at pinakamataas na kalidad. Nangilabot ako at tumaas ang aking mga balahibo sa aking natuklasan. Ang pamilyang ito na palaging nagyayabang ng kanilang malinis na pangalan, na laging nakasuot ng magagarang damit at nagsisimba tuwing linggo, ay yumayaman sa pamamagitan ng panloloko. Mas masama pa ron, inilalagay nila sa matinding panganib ang buhay ng libu-libong taong gagamit at titira sa magusaling iyon kapag dumating ang isang malakas na lindol. Mabilis kong ibinalik ang mga papeles sa eksaktong pwesto nito bago pa man may makahuli sa akin. Ngunit hindi lang iyon ang bumabagabag sa kanila. Isang hapon, inutusan ako ng aking biyenan na pumunta sa kanilang tanggapan upang ihatid ang mahahalagang dokumento na nakalimutan ni Paulo sa bahay. Nang papalapit na ako sa kanyang nakapinit na pintuan, narinig ko ang nagtataasang boses mula sa loob. Hindi ito karaniwang pagtatalo sa negosyo. Sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto at nakita ko ang isang lalaking uniforme nga manggagawa, nanlilisik ang mamata at pilit na dinuduro si Paulo at ang ama nitong si Don Roberto. Ilang buwan na ninyong hindi binabayaran ang aming nga tauhan, sigaw ng lalaking pawisan at puyat. Ginamit ninyo ang disenyo na hindi naman sa inyo para makuha ang malaking proyekto sa gobyerno. Kapag nalaman ng tunay na may-ari ng karapatang-ari na kinokopya ninyo nang walang paalam ang kanyang imbensyon at ginagamit sa paggawa ng mamahihinang materyales, pare-pareho tayong mabubulok sa kulungan. Nakita ko ang malinaw na panginginig ng makamay ni Don Roberto. Sinubukan niyang pakalmahin ang galit na lalaki. Lumapit ito at inaalok ng mas malaking halaga ng salapi para lamang manahimik at magtago. Tumalikod ako at bumalik sa paglalakad palayo. Mabilis ang mahagbang na halos takbuhin ko ang daan palabas ng malaking gusaling iyon. Halos kapusin ako ng hininga nang makalabas ako sa kalsada. Maliwanag na sa akin ang lahat. Ang negosyo, ne pamilya, ne asawa ko ay walang sariling pundasyon. Ang pinakapusong kanilang kabuhayan, ang disenyong nagbibigay sa kanilang labis na yaman at kapangyarihan ay ninakaw lamang. Sila ay mga huwad at magnanakaw. Pag-uwi ko sa mansyon, muli akong nakulong sa banyo, nakatitik sa salamin habang umagos ang malamig na tubig sa gripo. Sino ang nagmamay-ari ng imbensyong iyon? Sino ang taong labis nilang kinatatakutan na makatuklas ng kanilang karumaldumal na pagnanakaw? Habang pilit kong inaalala ang mga detalyeng nabasa ko kanina sa mga kasunduan, tila may isang napakalumang alaala ang pilit na kumakatok at nagpapagising sa aking isipan. Isang alaalang nangyari bago ko pa man nakilala si Paulo. 2 taon na ang nakararaan, nagtatrabaho ako bilang isang ordinaryong taga-suri ng pananalapi sa isang masikip at lumang gusali sa Maynila. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, may dumating na isang lalaking halatang ilang araw ng walang tulog. Ang kanyang barong ay lukot-lukot at puno ng putik, ang kanyang buhok ay magulo at mabigat ang kanyang pahinga na tila pasan niya ang buong mundo. Ang pangalan niya ay Don Alejandro.
Siya ay kinasuhan ng kanyang mismong nga kasosyo dahil umano sa pagwawaldas at pagnanakaw ng pondo ng kanilang sariling negosyo. Wala siyang malapitan dahil lahat ng malalaking abogado at magagaling na tagasuri sa lungsod ay nabayaran na ng kanyang makalaban upang talikuran siya. Nang ilatag niya sa aking maliit na lamesa ang mga nagusot na dokumento, hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong nagsasabi siya ng totoo. Ang kanyang mata ay nagmamakaawa hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa dangal ng kanyang pamilya. Inabot ako ngang halos isang buong linggo, nakpuyat gabi-gabi sa maliit kong inupahang kwarto, habang isa ko ang bawat pahina ng kanyang libu-libong talaan ng gastusin. Pinag-aralan ko ang bawat numero, bawat halaga, at bawat pirma. At doon ko nakita ang maliit ngunit malinaw na butas. May mga pekeng lagda at saydiyang inibang petsa ng pagbabayad upang palabasing si Don Alejandro ang kumuha ng milyon-milyong piso. Gumawa akong isang detalyado at matibay na ulat na nagpapatunay ng kanyang pagiging inosente. Iniharap namin ang ebidensyang iyon sa hukuman at sa tulong ng hustisya na nalo siya. Nakita kong umiyak ang matapang at matikas na lalaking iyon sa tuwa. Bago siya umalis upang simulan ang kanyang bagong buhay, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit, tumingin sa aking mga mata at sinabing hindi lamang ang kanyang kalayaan ang iniligtas ko kundi ang dangal at kinabukasan ng kanyang buong angkan. Ipinangako niya sa akin na hawak ang kanyang buhay, na darating ang araw, kahit anong tulong ang kailanganin ko, ibibigay niya ito ng walang anumang pag-aatubili at tanong. Matagal na panahon na iyon. Naririnig ko na lamang ang pangalan ni Don Alejandro sa mga radyo at balita bilang isa sa mga pinakamatagumpay, pinakamayaman at kinatatakutang negosyanteng ng mga triales sa buong bansa. At ngayon, habang pinagmamasdan ko ang nangingini at natatakot na pamilya ng aking asawa tuwing may mga lihim na pagpupulong, isang napakalamig na katotohanan ang gumapang sa aking balat. Ang makabagong imbensyon na ninanakaw ni na Paolo, ang disenyong bumubuhay sa kanilang marangyang pamumuhay at ginagamit nilang sandata para tapak-tapakan ang mga mahihirap na tulad ko, ay walang iba kundi pagmamay-ari ni Don Alejandro, ang mismong lalaking iniligtas ko mula sa tiyak na pagkasira at pagkakulong. Napangiti ako ng mapait habang nakatitig sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang naglalakihang puno na hinahampas ng malakas na hangin. Paano kaya kung malaman ng aking aroganteng biyenan na ang babaeng itinuturing nilang walang kwenta at hampas lupa ay angkay sa isang taong may hawak ng susi sa kanilang tuluyang pagbagsak at pagkaubos? Bumalik tayo sa gabing iyon, ang gabing inaasahan kong magbubuklod sa dalawang pamilyang matagal ng pinaglalayo ng magkaibang antas sa lipunan. Ika-4 na araw pa lamang mula nang makabalik kami ni Paolo mula sa aming pulot gata. Inimbitahan ko ang aking mga magulang mula sa probinsya upang makaroon ng isang formal na hapunan kasama ang pamilya ng aking asawa. Maagang dumating ang aking ama at ina, bitbit ang mga espesyal na pagkain. Sila mismo ang nagluto mula madaling araw. May dala silang malaking kaldereta at suman na paborito ko. Nakita ko ang kaba sa kanilang mga mata habang nakatayo sa labas ng malaking pintuan ng mansyon. Panay ang pahid ng aking ama sa kanyang pawisang no gamit ang isang lumang panyo. Sinalubong ko sila ng mahigpit na yakap. Pilit na pinipigilan ang aking mga luha dahil alam ko kung gaano kalaki ang sakripisyo nila para lamang makarating dito. Ngunit mula pa lamang sa pagpasok nila sa bulwagan, naramdaman ko na ang nanlalamig na titik ni Doña Carmen. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang lamesa, nakahalukip-kip at tila nandidiri sa presensya ng aking mga magulang. Sinubukan ng aking ina na ngumiti at inilapag ang mga dalang pagkain sa lamesa. Sinabi niyang ipinagluto niya kaming ng paborito kong putahe noong bata pa, ako bilang pasasalamat sa pagtanggap nila sa akin. Sa halip na magpasalamat,
umismit lamang si Doña Carmen. Tiningnan niya ang mga pagkaing inilapak ng aking ina na parang mga basurang nakasira sa ganda ng kanyang mamahaling hapagkainan. Hindi namin kinakain ang mga ganyang klase ng pagkain, malamig niyang sabi. Sapat na ang lakas upang marinig ng lahat ng kasambahay na nakatayo sa gilid. Hindi namin alam kung malinis ba ang pagkakagawa niyan o kung anong murang sangkap ang inihalo ninyo. Baka makasakit pa kami kapag sinubukan naming tikman iyan. Natahimik ang buong paligid. Nakita ko ang pagbagsak ng mabalikat na aking ina, ang panginginig ng kanyang malabihabang pilit pa ring pinapanatili ang kanyang ngiti. Ang aking ama naman ay nakayuko lamang. Tikom ang bibig, tinitiis ang matinding kahihiyan para lamang hindi makagulo. Tumingin ako kay Paolo, naghihintay na ipagtanggol niya ang aking mamagulang. Inaasahan kong sasabihin niyang masarap ang luto ng aking ina, natatikman niya ito para gumaan ang pakiramdam nila. Ngunit tulad ng nakasanayan, umiwas lamang siya ng tingin at uminom ng tubig, nagbibingi-bingihan sa kalupitang nangyayari sa kanyang harapan. Hindi pa nakontento ang aking biyenan. Tumayo siya, padabok na itinulak ang lalagyan ng kaldereta palayo sa kanya. Umabot ito sa dulo ng lamesa at tuluyang nahulog. Nabasang sarsa ang maputing mantel, kumalampak ang mapinggan, at nabasag ang baso. Ang mataong walang pinag-aralan ay hindi kailanman matututong magpalaki ng sarili nilang mga anak ng maayos. Isinigaw niya ng buong lutong sa mismong mukha ng aking ina. Tingnan ninyo ang dinala ninyong babae dito. Walang alam kundi maging pabigat. Pare-pareho kayong nga patay gutom na gustong sumausaw sa yaman ng pamilya namin. Parang tumigil ang pag-inok ng mundo sa sandaling iyon. Lahat ng pagtitimpi, lahat ng pangarap kong maging bahagi ng pamilyang ito, lahat ng pag-asang magbabago sila ay gumuho at naging abo. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng ibang tao. Hindi ko na inisip ang pangalan ng asawa ko. Ang tanging nakita ko ay ang mga luhang namumuo sa mata ng aking ina at ang matinding awa ko sa aking ama na buong buhay na nagtrabaho ng marangal ngunit tatapakan lamang ng isang sakim na donya. Tumayo ako. Naramdaman ko ang pag-init ng buong katawan ko. Walang pag-atubili, naglakad ako patungo sa pwesto ni Doña Carmen. Nagulat siya sa paglapit ko. Marahil ay inaasahang yuyuko ako at hihinging ang tawad tulad ng isang alipin. Ngunit tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang nga matang mapanghusga. At sa isang mabilis na galaw, dumapo ang aking palat sa kanyang pisngi. Isang napakalakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Namula ang kanyang mukha, nanlaki ang kanyang nga mata sa matinding gulat at di makapaniwala na ang babaeng inaakala niyang mahina ay kayang saktan siya sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Tumayo si Don Roberto, namumula sa galit, at si Paolo ay nakmamadaling lumapit sa kanyang ina. Walang hiya ka, paano mo nagawa iyan sa ina ko? Sigaw ni Paolo habang akmang lalapit sa akin. Ngunit tiningnan ko siya ngisang napakalamig at nakamamatay na titik na nagpatigil sa kanya. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa inyo, mariin kong sabi. Kinuha ko ang mapanginginig na kamay ng aking mga magulang. Huwag na huwag ninyong lalapastanganin ang mamagulang ko dahil mas malinis ang mga kuko nila kaysa sa buong pagkataon ninyo. Walang lingon-likot kaming lumabas ng naglalakihang pintuan ng mansyon. Habang naglalakad kami sa mahabang daanan palabas ng tarangkahan, hindi ko naramdaman ang takot. Naramdaman ko ang kakaibang kalayaan. Umiyak ang aking ina at sinasabing baka masira ang buhay ko dahil sa ginawa ko, ngunit pinayapa ko siya. Sinabi kong ito na ang tamang panahon para ipakita sa kanila na hindi nabibili ng praang dangal ng isang tao. Pagsapit namin sa labas, huminto ako sa ilalim ng isang puno. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Nagring ito ng isang beses lamang at agad na sinagot mula sa kabilang linya.
Isang malalim at kalmadong boses ang narinig ko. Nakilala niya agad kung sino ako. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Don Alejandro, mahina ngunit matibay kong sabi, kailangan ko na pong singilin ang pangako ninyo sa akin noong iniligtas ko kayo. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo, ngunit narinig ko ang mahinang pahinga ng isang taong tila matagal na itong hinihintay. Sabihin mo lang kung ano, Teresa, sagot niya. Ipinikit ko ang aking mamata. Inalala ang lahat ng pang-aabuso, ang lahat ng pandaraya na ginawa nila sa lipunan, at ang maluhang pumatak sa mamata ng aking ina kanina lamang. Panahon na po para bawiin ninyo ang lahat ng inyong imbensyon at karapatan mula sa kumpanya ni Don Roberto, malamig kong utos. Gusto kong makita silang gumuho ng walang natitira. Narinig ko ang isang mahinang pagtawa mula sa kabilang linya, hindi tawa ang kagalakan, kundi tawa ang isang taong nakahanda na sa digmaan. Matagal ko nang hinihintay ang tawag mong ito, Teresa, sagot ni Don Alejandro. Ang buong akala nila ay hindi ko alam ang kanilang pagnanakaw. Hinayaan ko lang silang lumangoy sa yaman para mas masakit ang pagbagsak. Bigyan mo akong 30 minuto. Pagkatapos ng oras na iyan, wala na silang babalikan pa. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa mataas na bakod ng mansyon. Habang inaalalayan ko ang aking mga magulang patungo sa sakayan, narinig ko ang pamilyar na tunok. Mula sa loob ng bahay na kani-kanina lang ay puno ng pagmamayabang at kalupitan. Nagsimulang tumunog ng walang tigil ang telepono ni Paolo. Sunod-sunod na tunok ng mensahe at tawag na parang isang hudyat ng paparating na unos. Ano kaya ang unang balitang sasalubong sa asawa kong bulagan sa katotohanan ng buong buhay niya? Sa paglisan namin sa naglalakihang tarangkahan ng mansyong iyon, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Basak-basak pa ang mapinggan sa sahig at nakakalat pa ang mga pagkaing inihagis ng aking biyenan nang biglang pumailan lang ang isang napakalakas at matinis na tunog. Tumunog ang telepono ni Paolo. Hindi ito ang karaniwang tunog ng pagtawag. Isa itong sunod-sunod na pagtunog na tila nag-apura, tila may buhay at kamatayang nakasalalay sa pagtugon nito. Tiningnan ni Paolo ang kanyang telepono at nakita ang pangalan ng kanilang pinunong katiwala sa pinakamalaking paggawaan ng kanilang materyales. Nang sagutin niya ito, wala siyang narinig na pagbati. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang nanginginig at tila umiyak na boses ng isang lalaking nawawalan ng pag-asa. Sirang-sira na po ang lahat, umiyak na bungat ng katiwala mula sa kabilang linya. Dumating po ang nga taga-siyasat at mga alagad ng batas dito sa pagawaan. Ipinatigil nila ang lahat ng mga makina at pinalabas ang lahat ng mamanggagawa. Ipinagbabawal na raw po tayong gumawa, magbenta o maglabas ng kahit isang pirasong bakal. Kinumpiska nila ang lahat ng talaan. Nakaw daw po ang disenyong ginagamit natin at may panlilinlang na nagaganap. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Parang naubusan siyang ng dugo. Bago pa man siya makasagot o makapagtanong kung ano ba talaga ang nangyayari, tumunok naman ang telepono ng kanyang amang si Don Roberto. Sumunod ang pangunahing teleponong nakadikit sa dingding ng kanilang salas. Sunod-sunod, sabay-sabay. Ang mga tunog na iyon ay umaling-aungaw sa buong bahay na parang mga kampana ng sementeryo na nagbabadyanan kamatayan ng kanilang angkan. Nanginginig na sinagot ni Don Roberto ang tawag. Mula sa kanyang tagapamahala ng pananalapi ang ulat. Ipinasara at pinigilan ng lahat ng bangko ang kanilang napondo. Ang manakalaang salapi para pambayad sa mga utang ay hindi na maaring galawin. Ang mga pinakamalalaking namumuhunan na sumusuporta sa kanilang negosyo ay biglang
umurong ng walang anumang pasabi. Ano ang ibig mong sabihing umurong? Sigaw ni Don Roberto. Ang kanyang mukha ay namumula at ang maugat sa lig ay litaw na litaw. Imposibleng iwan nila tayo ng sabay-sabay. Wala tayong nilalabak na batas. Ngunit alam ni Don Roberto sa lup-lup niya na iyon ay isang napakalaking kasinungalingan. Alam niyang sa buong panahon ng pagyaman nila, nakatuntong sila sa isang nakaw na karapatang ari. Nang marinig iyon ni Doña Carmen, na kani-kanina lamang ay nagmamayabang at nananakit, unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Mula sa pagiging arogante, napalitan ito ng matinding kalituhan at gulat. Lumapit siya sa kanyang asawa at hinawakan ang braso nito. Ano bang sinasabi ng nga iyan? Matinis na tanong niya. Paanong ipapasara ang pagawaan natin? Kami ang pinakamakapangyarihan dito. Siguradong may naninira lang sa atin. Biglang pumasok ang isang mensahe sa telepono ni Don Roberto. Isa itong opisyal na liham mula sa pinakamataas na hukuman, isang utos ng pagpapahinto sa lahat ng kanilang operasyon kasama ang pangalan ng taong nagsampa na napakalaking kaso laban sa kanila. Binasa ni Don Roberto ang pangalan. 3 salita na tuluyang bumasag sa kanyang tuhod. Napatakip siya sa kanyang bibig, nanigas ang buong katawan at ang kanyang telepono ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at lumagapak sa sahig. Don Alejandro. Ang pangalang matagal na nilang iniwasan at pinagtataguan ay bumalik ngayon upang bawiin ang lahat ng ninakaw nila. Wala nang magagawa. Nang hihinang usal ni Don Roberto habang napaupo sa isang silya, tila nawalan ng lahat ng lakas. Si Don Alejandro ang nag-utos nito. Alam na niya ang lahat. Binabawi niya ang kanyang pag-ari at sinisira niya ang ating pangalan. Napasigaw si Doña Carmen. Hinampas niya ang lamesa. Hindi maari. Hindi tayo maaring bumaksak. Ang babaeng iyon, ang hampas lupang manugang ko na iyon, siya ang may kasalanan nito. Kinulam niya tayo. Isinumpa niya ang bahay na ito nang umalis siya. Hindi matanggap ng kanyang aroganteng isipan na ang kanilang sariling kasakiman ang nagpabagsak sa kanila. Kaya pilit niyang isinisisi ang lahat sa akin, ang babaeng ilang taon niyang tinapakan at inalipusta. Ngunit si Paulo ay nakatayo lamang sa gitnang silid, hindi kumikibo at parang naging yelo. Unti-unting nakabit-kabit ang napangyayari sa kanyang isipan. Naalala niya ang aking huling tinig, ang malamig na tingin sa aking mata, at ang huli kong sinabi bago ako tumalikod at lumabas ng pinto. 30 minuto. Sinabi kong sa loob ng 30 minuto ay malalaman nila kung sino ang totoong walang karapatan. Tiningnan ni Paulo ang malaking orasan sa dingding. Eksaktong 30 minuto ang lumipas simula nang umalis kami. Walang labis, walang kulang. Ang pagkakasunod-sunod ng pagbagsak, ang sabay-sabay na pag-atake sa kanilang negosyo, lahat ay nangyari sa eksaktong oras na sinabi ko. Hindi dahil sa sumpa, hindi dahil sa pamahiin, ang babaeng inakala niyang mangmang at utusan, ang babaeng hinayaan niyang hiyain ng kanyang ina ng paulit-ulit, ang babaeng ginamit lamang nila bilang panakibutas sa kanilang lihim ay ang mismong babaeng may kapangyarihang patumbahin ang buong imperyo ng kanilang pamilya. Naramdaman ni Paulo ang pagtayo ng kanyang mabalahibo. Nakaramdam siya na matinding takot at labis na pagsisisi na tila binibiyak ang kanyang bungo. Wala siyang sinabi sa kanyang nga nagwawalang magulang, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay. Wala siyang pakialam sa ulan na nagsisimula ng bumaksak. Wala siyang pakialam sa maumiyak niyang tauhan. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niya akong sundan, kailangan niya akong makausap, at kailangan niyang magmakaawa na itigil ko ang bagyong sinimulan ko. Nakarating sila sa aming maliit ngunit mapayapang tahanan sa probinsya. Madilim na ang paligid at tanging ang ilaw sa aming munting sala ang nagbibigay ng liwanag. Kakatapos lamang umiyak ng aking ina
at ang aking ama ay tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ako ng may halong pag-aalala at paghanga. Niyakap ko sila pareho at sinabing hindi na nila kailanman mararanasang mapahiya. Sa sandaling iyon, narinig namin ang malakas na pagpreno ng isang sasakyan sa tapat ng aming bakuran. Sumunod ay ang sunod-sunod at malalakas na katok sa aming pintuan. Pumasok si Paulo, basang-basa sa ulan, magulo ang buhok at ang kanyang mukha ay hindi na may pinta sa labis na takot at kawalan ng pag-asa. Lumuhod siya sa harap ng aming pintuan, hindi alintana ang putik. Umiyak siya habang pilit na inaabot ang aking makamay. Patawarin mo ako, nagmamakaawa niyang sabi habang humahagulgol. Patawarin mo ang aking pamilya, hindi ko alam na aabot sa ganito. Ako na ang humihingi ng tawad para sa nanay ko. Ibalik mo na kami sa dati. Parang awa mo na. Tiningnan ko siya, hindi nang may galit, kundi nang may labis na awa sa kanyang kawawang kalagayan. Ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Ang lalaking inakala kong magtatanggol sa akin, ngayon ay gumagapang sa putik at humihingi ng limos na awa. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ko siya sa mata, malamig, walang emosyon. Hindi ko nababaguhin ang desisyon ko, tahimik kong sabi. Dahil bukod sa pagnanakaw ninyo ng negosyo, may natuklasan pa akong isang lihim. Isang lihim tungkol sa kung paano mo ako nakilala at kung bakit mo ako pinakasalan. Nanigas si Paulo, nawala ang kanyang pag-iyak at napalitan ng tahasang sindak. Alam niya kung ano ang tinutukoy ko. Ano ang naging kasunduan ni Paulo at ngang kanyang inabago pa man kami magkita at paanong ang aming kasal ay isa lamang patibong upang isakripisyo ang aking buhay kapalit ngang kanilang kaligtasan. Nakatitik lamang ako sa kanya habang patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak ng tubig ay walang awang humahampas sa bubungan ng aming maliit na bahay. Ngunit mas maingay at mas magulo ang nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Nakaluhot si Paulo sa putikan, ang kanyang mamahaling pantalon at sapatos ay nababalot ng dumi. Ang lalaking minsang nagmukhang perpekto sa aking paningin, ang lalaking tiningala ko at inalayan ng aking buong pag-ibig at katapatan ay ngayon nakadapa sa harapan ko na parang isang basang aso na humihingi ng limos. Tiningnan ko siya, hindi nang may galit, kundi nang may nakapangingilabot na kalamigan. Wala na akong maramdamang kahit anong pagmamahal. Ang natira na lamang ay isang malalim at madilim na hukay kung saan inilibing ko ang aking katangahan. Anong lihim ang sinasabi mo? Nanginginig at pautal-utal na tanong ni Paulo. Ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa takot. Pilit na inaaninag ang aking mukha sa gitnang dilim at lamig ng gabi. Sinubukan niyang hawakan muli ang laylayan ng aking damit ngunit mabilis akong humakbang paatras. Nandidiri sa pagdampingang kanyang nga daliri. Huwag mo na akong pagmukhain pang tanga. Paulo, mariin kong sagot. Ang boses ko ay kasing talim ng patalim. Akala niyo ba habang buhay akong magbubulag-bulagan? Akala niyo ba hindi ko mapapansin ang nga papeles na palagi mong inuwi sa kalagitnaan ng gabi? Ang mga kasunduan, ang mga ulat sa pananalapi at higit sa lahat, ang mga katibayan ng kaligtasan ng mga materyales na pinipilit mong papirmahan sa akin tuwing sinasabi mong masyado kang abala at kailangan mo ang tulong ko bilang asawa mo. Nanigas ang buong katawan ni Paulo. Ang napatak ng ulan sa kanyang mukha ay sumama sa mga luhang pumapata mula sa kanyang mamata, ngunit wala na itong epekto sa akin. Nagsimula nang malaman ng asawa ko na ang lahat ng mga pira-pirasong lihim na iningatan nila ng kanyang ina ay hawak ko na ngayon sa aking mga palad. Kailangan ninyong isang malinis at walang bahid na taga-suringang pananalapi, patuloy ko. Walang patid ang pagdaloy ng mga salita mula sa aking bibig. Kailangan ninyong isang inosenteng probinsyana, isang babaeng walang koneksyon sa matataas na tao, walang yaman na may pagmamalaki, at higit sa lahat, madaling mauto at mapasunod. Sinadya ninyong hanapin ako. Pinag-aralan ninyo ang aking buhay.
Ang unang pagkikita natin sa pagpupulong, ang pagila mo sa aking upuan, ang pag-alam mo na hindi ako umiinom ng kape at sa ang gusto ko, lahat ng iyon ay hindi tadhana. Lahat ng iyon ay isang maingat at malupit na patibong na inilatag ninyo para sa akin. Narinig ko ang mahinang pagikbi nga aking inamula sa aking likuran. Napatakip siya sa kanyang bibig habang unti-unting lumalabas ang matinding sakit sa kanyang pag-iyak. Ang aking ama ay tahimik na nakatayo, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit, nanginginig sa matinding put na nararamdaman para sa lalaking nasa putikan. Hindi nila lubos akalain na ang kasal na inakala nilang magbibigay sa akin ng magandang kinabukasan ay isa palang sadyang pahuhukay ng sarili kong libingan. Umiling-iling si Paulo, pilit na itinatanggi ang katotohanan kahit na huling-huli na siya sa kanyang sariling bibig. Hindi totoo iyan, Teresa, pagmamakaawa niya. Noong una, iyon ang plano ni Mama. Kailangan namin ng isang taong papalit sa pangalan ng kumpanya sa mga mahahalagang dokumento dahil alam naming may butas ang negosyo. Kailangan namin ng taong kayang sumalo ng lahat ng kasalanan kapag dumating ang araw na mabisto ang paggamit namin ng mahihinang materyales at nakaw na imbensyon. Pero maniwala ka, nang makilala kita, nagbago ang lahat. Natutunan kitang mahalin, minahal kita ng totoo. Isang mapait at nakabibinging halakak ang kumawala sa aking nga labi. Halakak ng isang taong tuluyan nang nasira ang paniniwala sa mundo. Minahal, tanong ko, ang bawat pantik ay may diin na parang idinidikdik ko sa kanyang isipan. Paano mo nasasabing minahal mo ako? Nung araw-araw akong iniinsulto at tinatapakan ng ina mo sa harap ng ibang tao, nasaan ang pagmamahal mo? Nung tinawag niya akong basahan, pabigat at patay gutom, nasaan ang bibig mong nagsasabing mahal mo ako? Nakayuko ka lang, nakatalikod, nagbingi-bingihan. Dahil sa totoo lang, Paulo, wala kang bayag para ipagtanggol ang babaeng ginamit mo lang bilang panakibutas sa mga kasalanan ng pamilya mo. Gusto kong isumbat sa kanya ang bawat gabing umiyak ako hanggang sa makatulog. Gusto kong ipaalala sa kanya ang bawat pagkakataong nilamon ko ang aking dangal para lamang maging karapat dapat sa pamilyang hindi naman pala ako itinuturing na tao. Kung hindi ako naging maingat, patuloy ko. Kung pumirma ako sa mapapeles na iyon ng walang pag-alinlangan tulad ng gusto ninyo, saan ako pupulutin ngayon? Sa kulungan. Ako ang sasalo ng buong kasalanan ninyo habang kayo ng naimong mata pobre ay patuloy na magpapakasarap sa mga nakaw ninyong yaman. Ipapabilanggo niyo ang asawa niyo para lang iligtas ang inyong nga sarili. Ganyan kayo kasuklam-suklam. Sa pagkakataong iyon, humakbang ang aking ama papalapit. Ang lalaking palaging tahimik at mapagpasensya, ang lalaking nagluto ng buong puso para lamang hiyain ng isang aroganteng matanda, ay tiningnan si Paulo ng may labis na pandidiri. Ibinigay namin sa iyo ang nag-iisa at pinakamahalagang yaman ng aming buhay, mabagal at malalim na wika ng aking ama, bawat salita ay bumabaon na parang pako. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang anak namin dahil naniwala kami sa mga matatamis mong salita. Pero ginawa mo lang siyang pain, ginawa mo siyang alay sa inyong kasakiman. Wala kang kwentang lalaki at wala kayong kwentang pamilya. Umalis ka na rito at huwag na huwag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo sa amin kahit kailan. Humagulgol si Paulo, pilit na isinisubsob ang kanyang mukha sa putikan. Nagmamakaawa siyang bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Nahanda siyang iwan ang kanyang pamilya at magsimula kaming muli na kaming dalawa lamang. Ngunit sarado na ang aking puso, kahit kailan ay hindi na mabubuksan ang pinto ng pagpapatawad para sa isang lalaking naging kasabwat sa pagpatay sa aking pagkatao. Tumalikot na ako upang pumasok sa loob ng bahay at tuluyan ng isara ang pinto. Nang biglang may nakakabulag na liwanag na tumama sa aming bakuran. Dalawang naglalakihan at maitim na sasakyan ang biglang huminto
sa tapat ng aiming gate. Namatay ang makina at mula sa loob, bumaba ang mataong hindi ko inaasahang makikita pa sa gabing iyon. Unang lumabas ay si Doña Carmen, ngunit wala na ang kanyang magagarang alahas at maayos na ayos ngang buhok. Basang-basa siya sa ulan, magulo ang pananamit at nanginginig ang buong katawan. Sumunod na bumaba si Don Roberto, putlang-putla at tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang oras. Naglakad sila patungo sa aming bakuran, hindi na nagmamayabang, kundi parang mabilanggo na naghihintay ng parusang kamatayan. Nang makita ni Doña Carmen ang kanyang anak na nakaluhod sa putikan, hindi siya sumigaw o nagalit. Sa halip, lumuhod din siya sa tabi nito, tiniklop ang kanyang tuhod sa mismong putik na pinandidirihan niya kanina lamang at tumingin sa akin ng may matinding pagmamakaawa. Ngunit ang nakapagpatigil sa aking pahinga ay hindi ang pagluhod ng mga taong umalipusta sa akin. Mula sa ikalawang sasakyan, bumaba ang isang lalaking may matikas na tindig, may hawak na itim na payong, si Don Alejandro. Naglakad siya papalapit sa amin, tahimik at kalmado. Kasunod ang dalawang lalaking nakaswot NG, uniforme NG, MH, alagad NG, batas. Tumingin si Don Alejandro sa mga nakaluhot na miyembro ng mataas na lipunan bago ibinaling ang kanyang paningin sa akin. Mayroon siyang ngiti sa kanyang ngalabi na hindi ko lubos maunawaan, isang ngitingan tagumpay, ngunit may nakatagong isa pang napakalaking pasabog. Ano kaya ang huling baraha na bitbit ng lalaking ito na tuluyang tatapos sa kahindik-hindik na gabi ng aming pagtutuos? Ang makpatak ng ulan ay tila bumagal sa aking paningin habang humahakbang papalapit si Don Aleang. Kanyang bawat galaw ay puno ng autoridad at kapangyarihang hindi kailangang isigaw upang maramdaman. Tumayo siya sa aming harapan, pinapayungan ng kanyang tauhan habang pinagmamasdan ang 3 taong dating. Naghahari-harian ngunit ngayon ay nakadapa sa putikan na parang magabasang daga. Walang bakas ng awa sa kanyang mata. Tanging ang malamig na pahuhusgan ng isang taong matagal na naghintay ng hustisya. Tumayo ng tuwid ang 2 alagad ng batas sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, alam ni Don Roberto at Doña Carmen na tapos na ang lahat. Wala ng lusot, wala ng pera o koneksyong makakapagligtas sa kanila mula sa bitag na sila mismo ang gumawa. Inilabas ni Don Alejandro ang isang makapal na kayumangging sobre at itinapat ito sa mukha ni Don Roberto na nanginginig ang mga labi. Hindi lamang pagnanakaw ng aking madisenyo at imbensyon ang ginawa ninyo, panimula ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay tila kulok na dumadagundong sa kalagitnaan ng gabi. Pinalak ninyong isisi sa akin ang pagbagsa ng gusaling iyon noong nakaraang taon dahil sa mga marurupo na bakal na ginamit ninyo ng palihim. At ngayon, itong walang muwang na babaeng, ito ang gusto ninyong gawing pain upang saluhin ang inyong mga kasuklam-suklam na panlilinlang sa kaban ng bayan. Mga gahaman kayo na walang ibang sinasamba kundi ang salapi. Napasigaw si Doña Carmen. Hindi ito maari, basak at matinis na sigaw niya habang pinakahampas ang putikan. Ako ang reyna ng pamilyang ito. Hindi ninyo kami pwedeng ikulong. Marami kaming pera, babayaran namin kayo, sabihin niyo kung magkano. Ngunit ang masalitang iyon ay nauwi lamang sa isang nakakaawang alulong ng mabilis na lumapit ang mga alagad ng batas. Hinawakan nila ng mahigpit ang mga braso ni Doña Carmen at Don Roberto. Umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi ang malamig at matalim na tunon ng posas na isinara sa kanilang mapulso. Ang tunon ng bakal na iyon ay ang pinakamasarap na musika sa aking matainga. Iyon ang tunon ng kalayaan. Iyon ang tunon ng katarungang matagal nang ipinakait sa mataong tinapakan nila. Nang maramdamang pinoposasan na siya, nagpupumiglas si Paulo. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng putik, sipon at luha. Teresa, maawa ka, humihikbing makaawa niya. Tulungan mo ako, asawa mo ako. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan.
babaguhin ko ang lahat, susunod ako sa iyo, patawarin mo ako. Humakbang ako palapit sa kanya. Tiningnan ko ang lalaking minsang pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana. Ngunit ngayon wala akong makitang asawa sa kanya. Ang nakikita ko lamang ay isang duwag na nagtago sa likod ng palda ng kanyang ina at ginamit ang pag-ibig bilang isang patalim para saksakin ako ng nakatalikod. Wala na akong asawa, malamig at mabagal kong sagot. Namatay siya noong unang araw pa lamang na hinayaan niyang insultuhin ng kanyang pamilya ang aking mga magulang. Dalhin niyo na siya, utos ko sa mga alagat ng batas nang hindi man lang kumukurap. Kinalatkat nila si Paulo papunta sa madilim na sasakyan. Sumigaw siya at nagmakaawa hanggang sa mapatid ang kanyang ugat salig, ngunit isinara nila ang pinto. Si Doña Carmen ay tuluyan nang nawalan ng malay dahil sa matinding pagkabigla at inakay na rin papasok. Naiwan si Don Roberto na nakayuko. Tinatanggap ang mapait na katotohanan na ang imperyong itinayo niya mula sa kasakiman ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Nang tuluyang makaalis ang dalawang sasakyan na naglalaman ng pamilyang minsan ay naging bangungot ng aking buhay, tila humupa rin ang malakas na buhos ng ulan. Napalitan ito ng mahina at payapang ambon. Umarap sa akin si Don Alejandro. Isinara ng kanyang tauhan ang payong dahil hindi na ito kailangan. Malaya ka na, Teresa. Malumanay at may halong paggalang na sabi ni Don Alejandro, nabayaran ko na ang aking utang na loob sa iyo at naibalik ko na ang hustisya para sa aking angkan. Kung nanaisin mo, nakahanda ang pinakamataas na posisyon sa aking tanggapan para sa isang kasing husay at kasing tapat mong tagasuri. Kailangan ko nga taong tulad mo. Tiningnan ko ang makapangyarihang lalaking ito. Pagkatapos ay lumingon ako sa aking likuran. Nakatayo ron ang aking ama at ina, magkayakap, umiiyak dahil sa tuwa at ginhawa. Sa likod nila ay ang aming maliit na bahay na puno ng mainit na alaala at dalisay na pagmamahal. Isang bahay na walang ginto mamahaling kasangkapan, ngunit may mga haliging hindi kayang tibagin ng anumang kasinungalingan. Ngumiti ako, isang tunay at matamis na ngiting nagmula sa pinakailalim ng aking puso. Maraming salamat po sa inyong alok, Don Alejandro, sagot ko. Ngunit sa ngayon, nais ko po munang magpahinga. Nais kong hilumin ang aking mga sugat at bumawi sa mga panahong nawalay ako sa aking mga magulang. Hahanapin ko muli ang sarili ko na naiwala ko sa loob ng mansyong iyon. Tumango si Don Alejandro ng may malalim na pag-unawa. Umakyat siya sa kanyang sasakyan at tahimik na lumisan. Naiwan ako sa aming bakuran. Niyakap ako ng napakahigpit ng aking ina at ama. Naramdaman ko ang init ng kanilang mga luha sa aking balikat. Hindi na luha ng kahihiyan, kundi luha ng kapayapaan. Tumingala ako sa langit. Unti-unting sumisilip ang unang liwanag ng araw mula sa makapal na ulap. Tapos na ang bagyo. Nawala na ang magtaong nagtangkang nakawin ang aking pagkatao. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang pagsikat ng araw at ang bagong umagang naghihintay, isang malalim na katanungan ang biglang sumagi sa aking isipan na hindi ko maiwaksi. Ano kaya ang mangyayari kung sa loob ng madilim na selda ay malaman ni Paulo ang isa pang lihim na itinago ko? Isang lihim na tuluyang dudurok sa nalalabi niyang katinuan hanggang sa dulo ng kanyang walang kwentang buhay.